Magandang araw po sa inyong lahat mga karabin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at ito nga mga karabin natin kapapasok lang. Grabe! Binigla sibak na Erwin na napaluwa sa matinding sinapit. Tatay Digong, PBBM, BP Sara, yan po ang ating alamin dito kay Banat Kapanig TV. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Banat Kapanig TV at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Pero bago po natin i-play ang video ito, bago tayo magbigay ng komento, eto, basahin po muna natin yung ilan po sa mga naging komento ng ating mga kababayan patungkol po sa naging balitang ito. Nako po, eto. No to brothers, no? Sino kayang brothers ito? Well, anyway, pinag-uusapan po natin dito ay Tulpo. Malamang Tulpo brothers po ito. Nice po, Sir Erwin. God bless po, no? Yan, salamat po, hindi mananalo yan. No to Erwin Tulpo. Yan Tulpo na ang scratch, Rafi and Erwin. Scratch na daw yung mga Tulpo. Taong may Diyos ako, mga niluluwa ko ang Diyos, nasisibak, Rafi Tulpo lang gusto ko. Yan. Kanya-kanya naman po tayong opinion, no? What happened to you, Mr. Erwin Tulpo? Bakit kaya nagtatanong ito, no? No vote to Tulpok brothers. Nako, kaya na nga bang sinasabi ko Basta pagdating ng pera, walang imposible. Biglang magbabago ugali ng tao. Totoo po yan, mga karabin natin. Kasi sinasabi nga po, di ba? Makikilala mo ang isang tao, kapag pera na po ang pinag-uusapan, diba? Balimbing yan. Eto, no to Erwin Tulpo, wag nang dagdagan ang yabang sa Senado. Ngayon nga po mga karibin natin kasi pumapasok po si Erwin Tulpo sa senatorial survey, di ba? Pumapasok po. Ito, isa na lang mga karibin natin kahit ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw, just calm down. Sir, don't make compare sa Bugs Bunny. Sir, don't make it like King Koy Body. Please just help the leader man, no? That's it. That's all. What the heck? Oh no. Nosebleed tayo sa Bias ka, kabayan, kapanig, diba? Baka nagsasabi lang ng totoo. Kaya pala, ngayon pa lang dito sa Mindanao, nag-organisa na kami ng mga Tulpo, hindi namin iboboto. Yan mga karibin natin, yan po mga komento ng ating mga kababayan, hindi mga iboboto nga. Lahat ng sumusuporta kay Pastor Apollo ay wala asang manalo sa eleksyon at yan, maka-China, alam nyo na yan. Hanggang ngayon, hindi pa rin makamove yung mga naninira kaya BP Sara at kay dating Pangulong Duterte, no? Hanggang ngayon, pro-China pa rin Yung sinisigaw nila, pro-China pa rin Move on na po kayo dyan sa pro-China na yan. Magising po kayo sa totoong problema ng ating bayan. Kaya mga karibin natin, panoorin na po natin yung balitang ito, no? Para at least malaman natin kung bakit ganito po ang kanilang mga reaksyon. Eto na po. Uusapan natin ngayon, ito po, no? Erwin Tulpo. Aba, atakdog ka na rin ba ni Tambi? Mukhang nagiging ganun po, no? Alam mo, Erwin Tulpo, hindi ka naging number 1, number 2, number 1 na senatoriables dahil dumikit ka kay Martin, no? Dahil sa ikaw ay Tulpo. Tignan natin ngayon sa pagdikit mo na yan, pag-atake mo sa mga Duterte. Tignan natin kung anong kalalabasan yan sa mga susunod na survey, no? Pero proyektohin ka rin namin. Gusto mong proyektohin si Duterte para sa kay Tambi Tignan po natin. Yan po, wag po natin iboboto. Tama na po, nakita nyo na po, ngayon pa lang. Hindi pa po nananalo sa Senado yan. Atakdog na ni Tambi.
Ngayon pa lang po. Imagine niyo po pag naging senador yan, dalawa na po. Yung isa umatake kay Sara Duterte, yung isa sa tatay naman. Dalawang tulpo. Ito po ang sagot ni Erwin Tulpo daw. Ayon dito sa isang loyalist na si JC Punong Barangay. Kung totoo itong sinabi ni Tulpo, atakdog talaga siya. Kung hindi naman totoo, ginagamit nila si Tulpo ng mga loyalista para ipang-atake kay Duterte. Okay. Well, knowing naman kasi kaya hindi siya makabiyahe dahil maraming not welcome siya sa Europe, di ba? We all know that, and even in the United States, limited yung travel ng Pangulong Duterte. Sa Asia, China, Japan at yung mga kaibigang Russia. So, ito po yung pagpuna ni dating Pangulong Duterte, no, na sinasabing pasyal-pasyal lang, yan, si PBBM. So, dito pinagtanggol po ni, tatlo po silang nagtanggol, na kongresista, no, na representative. At isa na nga po dyan si Erwin Tulpo. Diba? Oo nga, mga karibin natin, marami na pong nakahalata. No, palaging katabi to ni Tambi, 'di ba? Ni Kike Romualdez. At ngayon naman po, talagang sumisip-sip. 'Di ba? May ganun pala sa mga tulpo, mga karibin natin. Uso pala sa kanila ang maging sip-sip, no? Sumisip-sip po eh. Ano po sa palagay ninyo? Yun po yung opinion. Ewan ko lang sa inyo. Kaya limited ang biyahe ng dating Pangulo ayon kay Deputy Majority Leader for Communications, Erwin Tulpo. Sinasagot niya yung atake na biyahe ng biyahe si Pangulong Marcos. Ang sinasabi ni Tulpo, kaya naman hindi bumabiyahe si Duterte dahil ang dami niya kaaway sa Europe. Yan po, ganyan po yung iboboto yung senador. No? Yan po yung iboboto. Minsan po mga karibin natin, hindi ko alam mga karibin natin kung nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan po itong mga politiko, no? Kasi isipin nyo mga karibin natin, ang sinisigaw lang naman po ng taong bayan, ano nyo yung pag-iisip nyo, mag-isip po kayo ng parang kasi hindi naman ito patama na pasyal-pasyal lang, no? Ito po kasi yung logic mga karibin natin. Si PBBM pasyal. Travel po ng travel, pero wala naman pong nakikita ang taong bayan na malalaking proyekto. Hindi naman po ramdam ng taong bayan na umaasenso. Instead, no, nahihirapan po ang taong bayan. Tama po ba? Kayo po ba na nahihirapan ngayon, nahihirapan sa buhay ngayon? Malamang kung hindi ka nahihirapan ngayon, malamang mayroon kang stable na trabaho, di ba? Isa kang opisyal ng gobyerno, di ba? May kaya ka sa buhay, ganyan. Pero paano na lang po yung mga katulad natin, no? Hindi po ramdam eh. Hindi po ramdam ng laylayan ng ano ba yung sinasabi ni Lenny? Laylayan ng mahihirap, ano ba yan? Basta ganyan. Hindi po ramdam yung mga ginagawa nilang sinasabi lang umaasenso na daw ang Pilipinas, di ba? Pero hindi ramdam eh. Hindi nakikita yung mga project kahit wala na lang sa laylayan, no? Yung mga project po wala eh. Kini-credit nila yung mga project pa dating Pangulong Duterte na hindi po nag-travel ng napakarami. Pero may malalaking project. Di ba? Yan po yung logic kung bakit ganyan po ang ng taong bayan. Hindi yung maraming kaaway si dating Pangulong Duterte, no? Yan nga po mga karibin natin eh. Napakalaking irony, no? Travel po ng travel, no? Sinasabi nga po ng iba, napakalaki po ng expenses bawat travel eh. Baka nga po abonado pa ang bansa natin kung may makukuha man silang investment. Ano? Mga pledges lang daw mga karibin natin yung nadadala. Walang actual, kaya walang actual na proyekto. Pero pilit pa pong pinagtatanggol ng Tulpo, no? Ni Erwin Tulpo, no? Itong si pamamasyal di ng PBBM.
Sinasabi nga ng iba, nagpakita daw ng ano eh. Tama, nagpakita po ng schedule, no? Si PBBM. Pinakita niya po yung ano. May nag-comment po, sabi, malamang ilalagay mo ba dyan yung sa schedule mo, yung partial, iba, di nakakahiya. Yun yung senador na madadagdagan na naman po tayo ng mga kalutangan dyan sa Senado. Imagine niyo, kaya daw hindi bumabiyahe si Duterte dahil, ayan, nabasahin ko ulit not welcome siya sa Europe. Ibig sabihin, kung welcome siya sa Europe, biyahe siya ng biyahe. Pangulo po siya ng Pilipinas. Para lang maipagtanggol mo, Erwin Tulfo, ang pagbabiyahe ng Pangulo kahit na ang resulta ay negative ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Sasabihin mo, kasi si Duterte naman kaya naman hindi bumabiyahe yan dahil hindi siya welcome. Talaga? Yung ibang Pangulo, hindi rin welcome? Si Marcos lang yung biyahe ng biyahe, ganyan karami. Ganyan po kakatwiranan nila. Buti sana kung libre yung biyahe, magastos po yan. Magastos po ang pagbabiyahe. Nag-expect po tayo na may kapalit. Hindi na po tayo, wag na po tayo maglokohan. Ano pa pakialam natin kung maging kaibigan natin yung Czech Republic o hindi? At saka yung Germany na yan. Ang layo-layo po niyan. Ito nga po mga karibin natin, no? Naisip ko lang habang nagsasalita po si Sir Badong Aratiles, no? Ang ating Pangulo po ay biyahe ng biyahe, kumukuha po or naghahanap po ng investment around the world. Yan, Pero sa sobrang niya po, opinion ko lang po ito, sa sobrang niya pong pagbibiyahe, no? Yung mga kawatan sa gobyerno ay masayang-masaya po. Kasi walang sa kanila Ba? Wala silang kinakatakutan dito kasi nandun po sa ibang bansa. Ba? Kaya kaliwat kanan po. Diba? Yung mga nababalitaan natin mga korupsyon. Mga korupsyon dito sa ating bansa. PCSO. Agriculture, kung ano-ano pa mga masayang-masaya po sila. No? Siguro ko hindi na nga pumapasok sa sa opisina nila. 'Di ba? Bakasyon din Kasi nagbabakasyon din yung nila amo. Nasa ibang bansa nagtatrabaho. 'Di ba? Posible bang mangyari 'yon? Nako, posible po 'yan. Kasi 'di ba kung nakapagtrabaho na po kayo, pag wala ang pusa, naglalaro ang mga daga, mga karibon natin. Paano ba yan? Kung lagi pong nasa abroad o nasa biyahe ang ating Pangulo, di masayang-masaya itong mga hinayuntak na ito. Diba? Habang nandun ang ating Pangulo sa ibang bansa, no? Paubos na po ng paubos ang ating kaban ng bayan. Kasi tinitira na po ng PCSO. Anyway ilang araw na po walang nananalo sa loto. Nakakapanibago po, palagay na natin. Sige, dyan tayo. Masama ba makipagkaibigan sa kanila? Nag-e-effort tayo, Czech Republic, na hindi nga natin kilala presidente niyan. Sino presidente niyan? No, Prime Minister? Na hindi nga natin kilala. Ano po mahita natin dyan? Kahit may mahita po tayo. Australia, Japan, kahit ang dami po natin kinakaibigan. Para saan po? Para maging kakampi natin laban sa China. Hindi ba mas practical si Duterte? Kung kaaway natin ng China, China na lang ang kaibiganin natin. Nung panahon ni Pinoy, ang China, nakipagmatigasan tayo, ano resulta? Nakuhanan tayo ng mga teritoryo ng China. Nakapalag ba tayo? Kunwari lang tayong pumalag. Kunwari lang. Bakit? Nagsampa tayo kunwari na reklamong hindi naman kinikilala ng China. Nanalo tayo sa reklamong hindi naman kinikilala ng China. So kung hindi siya kinikilala ng China, sino magre-reinforce? Wala. Panalo tayo sa papel. May habang buhay tayong ipaglalaban. Pero hindi po ang panalo natin sa papel ay hindi po sinabi na atin na yan. Ang sinabi po ng panalo natin, hindi sa China yung inaangkin nila. Magkaiba po yung binigay sa atin yung teritoryo. Isa pa po yan, na China, mga karibon natin. Kasi pinupukol po nila sa utak ng taong bayan na si dating Pangulong Duterte ang may kasalanan kung bakit nagkaganyan dyan sa West Philippine Sea. No? At ngayon nga po ay
pinapakita, no, na agresibo po nitong si PBBM diyan sa pagbawi. Di umano diyan sa West Philippine Sea. O sana lang ito. Sana lang po talagang magkaroon po ng magandang resulta, no, bago po magtapos ang kanyang termino, di ba? Ni President Bongbong Marcos Jr. diyan sa West Philippine Sea. Kasi pag hindi po nagka-resulta, no, yung mga ano nila sa pamilya nila, di ba? Yung mga pamilya nila talagang mayroon na tayong mga barko, di ba? Maraming tumutulong sa atin, di ba? Paano pag well, anyway, malayo pa naman, di ba? Pero sana nga lang, no? Sana lang magkaroon po ng magandang resulta. Yung kasi yan po talaga ang yan po talaga ang inaano ng mga kalaban ng mga Duterte, di ba? Na pro China kayo. Sige. Subukan niyo muna, hindi pa nga nagkakaresulta yung ano niyo, di ba? Saka niyo sabihin na talagang kapag na confirm na, no? Or na talagang nabawi na, or kung nabawi man, di ba? O kasi ngayon puro puro daldal lang din di ba? Puro daldal lang din Tapos kung ay nako, pamilya pa kayo. Ibig sabihin po, status quo. Alam niyo ibig sabihin ng status quo? Yung mga claimant pa rin kayo. Hindi totoo yung sinasabi ng China na kanila yan. Yun po ang pinanalo natin. Baka kala nyo, yung pinanalo natin, amin na yan, atin yan. Hindi po. Claimant kayo, claimant sila, claimant ang Vietnam, claimant yung iba pang nagkiklaim dyan. Alam niyo ibig sabihin ng claimant? Umaangkin. Inaangkin natin pare-pareho. Ngayon, kung inaangkin natin pare-pareho, meron pala nagpa-star. Teka muna, batiin muna natin nagpa-star. Sino ba nagpa-star? Wala na. Maraming salamat sa nagpa-star. Mag-comment ka nga uli sa Facebook kung sino ka para naman na okay. Nasaan na tayo? Dito naman tayo kay Trillanes. Ito nakakatawa to si Trillanes Sabi niya, sabi ng politiko, former Senator Trillanes, wala na yan mga karabin natin, wala na yan si Trillanes kahit anong sabihin yan, no? Wala nang siguro maniniwala dyan. Siguro kung panahon ng Panipino may maniniwala dyan, pero ngayon mga karabin natin wala na pong naniniwala sa mga dilawan sunog na po sila sa taong bayan. Well, anyway mga karabin natin, ano man po ang inyong reaksyon sa naging balitang ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po sa balitang ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, maraming salamat po.